boses ko. Kasi kay Sora G malakas eh. Hindi na kailangan ng mic. Dinig na nakat. Amen. Okay. Beshi, pag ano mo na yung laptop ko para makita mo ka. Ay, hindi makita mo ka. Ayan. Yan. Yan. Yan, looking pastura. Yan. Amen. Okay. Yes. Yung word natin tonight is yung binasa natin kanina, pero yung sa akin is Romans chapter 7 verses 18 to 25. Nabisaya agad ako, di ba? Amen. Basahin natin siya uli. Kuya, pwede siyang anuhin ulit from 18 to 25, Romans 7. Mahina yung ano ko. Mahina. Amen. Ayan, mas maganda pa. Amen. Parang may mixer to. Amen. Okay. Yan. Basahin natin siya ulit, ha? Alam ko walang mabuti sa akin at tinutukoy ko ay ang kasalanan kong pagkatao. Dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Dahil dito, ang mabuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na kinakasaklaman kong gawin ay siya kong ginagawa. Next 20. Kung ginagawa ko man ang ayaw kong gawin, Hindi na ako talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa akin. Ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, hinadlangan ako ng kasamaang likas sa akin. 22. Tingnan natin. Sandali lang. Riga. Okay. Yan. Siya. Sakay, ayan, ang lakas. Hindi ko na pala isisigaw. Sakay putulan ng Aking puso. Hindi siya manang okay na. Tama na ang okay na nga yun eh. Okay na yan. Okay na yun kanina. Bawasan mo lang. Bawasan mo lang. Amen. 22, sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Pero may napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao, na sumasalungat sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Salamat sa Diyos. Siya ang nagliligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ito ang aking kalagayan. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, pero ang aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen? Yan yung word natin tonight. May nabasa tayo kanina, di ba? Meron yung, dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Yung naranasan nyo ba yung may time na gusto mong gumawa ng mabuti, pero yung opposite yung ginagawa mo? Tama. Ito yung ano eh, you're struggling, yung may issue, hindi yung issue ng katabi mo ha, yung issue mo, huwag tayo titingin sa issue ng mga katabi natin. Sabi mo sa katabi mo, may issue ako, may struggle ako. Sabi mo, may struggle ako sa sarili ko. Hindi siya issue ng mga kapitbahay nyo, o ng mga kusina. Kundi personal, yung mismong sarili mo, may issue, may conflict, may struggle, may something na parang bakit gano'n? May gusto akong, sabi niya, bakit gano'n? May gusto akong gawing mabuti, pero hindi ko siya ginagawa, o hindi ko siya nagagawa. Tapos sabi nga niya dito, ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. Opposite, diba? Yun yung ano, yun yung nararanasan natin as, I think, more of a Christian. Kasi sabi ko nga, si Pablo nga naranasan to eh, di ba? Nag-i-struggle siya. Naisulat niya kasi dahil siya mismo nakaranas. And then yung nababasa ko, matagal ko na siya nababasa. And
I believe it's time na mabigyang pansin yung kasi sa ating buhay Kristiyano na bakit tayo may mga ganong struggle? Or minsan yung binabalikan ko yung picture na nung hindi pa ako nakakakilala, nag-struggle ba tayo ng ganon? Hindi naman, di ba? Hindi naman tayo kahit ano yung gawin kong masama, kahit alam kong hindi kaaya-aya sa Panginoon, you don't struggle. Ay, parang wala namang effect na, okay lang, ginagawa naman ito ng lahat. Di ba? Okay lang na may meron akong ginagawa na lihiman sa tao, pero alam ng Diyos na alam niyang mali. Pero nung hindi ka pa nakakilala sa Diyos, hindi mo naman sinasabi na wala kang Diyos. Kaya lang hindi mo siya kilala. Kilala ka ng Diyos, walang question dun Kaya lang, ang Diyos kilala ba natin? Kaya nung time na yon, nung hindi pa tayo nakakilala kay Lord, we don't struggle dun sa mga scene na yon. Di ba parang quiet lang tayo, okay lang, I don't care paano sabihan ng iba. Kasi yung barkada ko, the same din, ganun din yung ginagawa nila. Pero nung nakakilala tayo mga kapatid, yung struggle ni Pablo is, bakit nga ganun? Bakit may mga bagay akong gusto kong gawin, and yet, sabi niya, opposite yung ginagawa ko. Kasi diba, meron na tayong meron na yung conviction of sin, diba? Ano ba yung nararamdaman natin kapag meron tayong mga conflict or meron tayong mga kasalanan na alam mo ikaw na nakakaalam. Parang feeling mo sikreto. Hindi. Minsan nga sabi nga ni Pastor uli last week, yung tinatry nating lokohin si Lord. Diba? Tinatry nating lokohin si Lord. Pero ang totoo, hindi naman natin siya maloko kasi He knows everything. Diba? Amen. Kaya ka nag-i-struggle kasi alam mo, there's something na mali kang ginagawa. Ano yung nararamdaman mo pag may mali? Di ba yung heart mo? Dug. Parang lagi bakit dami mo? Nagpapalpitate. Parang, bakit? Minsan nasabi ko kay Inday, kasi I was living in that scene na hindi ko pa natatanggal sa buhay ko. And yet, nandun ako sa simbahan. Pero di ba, I'm living in that scene na hindi ko matanggal And wala naman ba nakakaalam yung iba lang? Sekreto. Wala namang nakakaalam yung iba lang sa flat. Hindi naman niya magsasalita kasi mga ka-flat yan. Balabay ako Diba? Diba? But the Lord knows, diba? So yung heart mo, nagpapalpitate, parang hindi ka mapakali. Yung parang lagi kang irritable, konting lang sa'yo, parang konting sita lang sa'yo. Parang ang tapang mo na agad diba? Kasi agitated ka na kagad, diba? Yun yung yes, defensive ka na agad. Yun yung nagagawa ng kasalanan. Then may times na hindi ka makatulog, diba? Yung hindi ka at peace, yun ang pinaka-importante. Walang peace sa mind mo, di ba? Walang peace sa mind natin. And ano yung reason? Bakit nga ba ganyan, sabi niya, yung devotion, bakit nga ganyan si Snetty na kahit Kristiyano na tayo, nakakagawa pa rin tayo. Bakit? Kasi nga, we're still in the flesh, di ba? Hanggang nandito tayo sa flesh na to, magkakasala tayo, di ba? Kaya nga sinasabi ni Pablo, si Pablo na yun mismo, di ba? Si Pablo na mismo nagsabi na gusto kong gawin to, kaya lang bakit hindi ko siya magawa? And then nakikita ko na lang, ang ginagawa ko is opposite of what you're asking me, di ba? Ito yung di ba sinabi nga sa Biblia na walang matuwid kahit isa, di ba? Walang matuwid sa paningin ng Diyos. And sabi niya, for all have fall short of the glory of God. Amen? Na lahat tayo, walang nakaabot, di ba? Sa Diyos, yung sa pamantayan niya. Iba yung pamantayan niya, iba yung pamantayan ng tao. Amen? Amen. Alata bang hindi nanginginig?
Amen, okay. Yeah. Yon. Amen. Okay, so yun yung yung first ko lang, kasi nga, kahit nga ako, naranasan ko yun, yung parang nag-i-struggle ako na sumunod kay Lord. May sinasabi si Lord na gawin mo, or may sinasabi ang leader ko na gawin ko, pero opposite yung ginagawa ko, di ba? And dahil yun sa dahil yun sa flesh, dahil yun sa makasalanang yung katawan natin. Pero, guys, na tayo ha? Di ba guys, parang lang. Nakuha kasi kakapanood ng Facebook, guys. Parang vlogger. Di ba? Parang vlogger. Nagagaya ko, guys. Pero mga kapatid, di ba? Ayan, tama na ba? Okay na ba? Dapat pala mga kapatid, mali pala. Guys. Masyadong natural. Amen! Okay. Amen. Oo. So mga kapatid, sisters, brothers, in Christ. So, yung sabi nga sabi nga ni Pablo na dapat natin itong pinaglalaban. Dapat we don't settle. Kasi may pinapagawa ang Lord sa atin kung bakit mo yan nararamdaman. Like bakit, minsan diba, parang katawan din natin, bakit ako nilalagnat? Kasi there's something, bakit ka pala nilalagnat? Ganun, diba, may something, may bacteria, meron inside, diba? Ganun din sa katawan natin, bakit ganun? Hindi ako mapakali, hindi ako matahimik. Bakit parang walang peace yung mind ko? Parang, kasi naranasan ko yan before, kala ko, okay na may jowa ako, diba? Diba? Jowaan bigla. Kasi before, yun yung life ko, diba? Yung, parang sa akin, okay na sa akin na, okay, parang yung unbeliever life ko before, nung bago ko makakilala is, continue ako. Then nakakilala naman ako kay Lord. Umaten na ako ng church. Sabi ko nga si Kuya Charlie, sabi ko, barkada ko yun sa diskuhan. Kasi tapos nag-change outfit ako pagkas ng church. Diba? Parang kasi may disco na ng mga, nagtapos ang church mga 11, 12, mga ganong oras sa Jerusalem. Time na yun ng diskuhan. Di-change outfit, tanggal yung panda, tanggal yung nakapang na, yung maukulay na damit naman na. Nung time naman na yun, hindi pa ako ganun ka, I'm just attending, di ba? Pero nung dahil nga, unti-unti ka nang nakakakilala kay Lord, yung mga kasalanan na ganun, parang bakit ganun? Bakit may bakit parang dalawa yung sinusunod ko? I go to church, then after, I go to disco. Hindi naman masama mag-disco kaya lang masama ang ginagawa inside. You drink, you smoke, di ba? And after you got drunk, di ba? May maraming nagagawa. Kaya lang, na-example ko yun sa sarili ko, kaya lang nung nakakilala ko kay Lord, tinanggal naman siya ni Lord. Unti-unti, and glory to Jesus, natagalan, it takes time, years, parang bumabalik ako doon. Kaya ito yung sinasabi ni Pablo na bakit may mga bagay na nagagawa pa rin natin. Or bakit sa mga personal life natin, meron tayong mga sin inside of us, or habit na matagal na natin siyang gustong iwanan, and yet bakit parang nakikita mo na parang bumabalik tayo ulit. Di ba? Yun yung gusto kong pag-usapan natin, di ba? Hindi ko yung introduction ko. Yun yung introduction ko. Ito pala yun. So, ang tanong dito is, di ba? Kaya tama mag-aalam pa, Sorry, para magtiting ka ulit kung ilalagay mo pa. Asan yung ating bell? Amen. So, sabi nga kasi sa Santiago, mga kapatid, na bakit nga ba tayo nagkakaroon ng bakit nga ba tayo nagkakasala pa? Bakit nga ba, di ba, yung may temptation na ang kasalanan naman hindi magiging, ang temptation, hindi siya magiging kasalanan hanggat hindi mo pa napapasok.
di ba? And sabi sa Santiago, basahin ko siya, Santiago 1 verses 14 to 15, natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. So nahihikayat, nadadala ng sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. So yan pala yung reason, bakit gano'n na, Lord, I'm trying my best naman na umalis na doon, kaya lang bumabalik ako eh. Bakit ka bumabalik, kapatid, di ba? Kasi nga, natutukso ka, nahihikayat ka na, ibig sabihin, nandito na siya sa mind mo, nadadala ka ng sariling pagnanasa mo na parang, yung mga example na yung mga old habits na gusto na nating iwasan. Or like yung paninigarilyo, di ba? Yung gusto ko nang iwasan, kaya lang merong moment na, di ba, sinasabi ka sa, punta ako sa super. Tingnan ko kung anong bagong ng Marlboro flavor. Tingnan ko lang, hindi ko naman bibili kayo. Or pupunta lang ako ng super, mag-grocery lang ako. Kaya lang, mamalayan mo, nandun ka na sa section ng mga cigarettes or anything. Kahit anong example, minsan, parang dinadala ka dun eh. Yung parang, dapat, umiiwas ka na, kaya lang, or parang, di ba, or simple, yung dapat hindi ka kakain, I'm on fasting, di ba? I'm on fasting. I'm fasting ako na. So, maya makita mo na sarili mo na doon ka na sa loob ng ref. Nagkukot-kot ka na, di ba? Kasi gutom ka na, di ba? Hindi mo na siya napigilan, di ba? Na, yun yung mga temptation na dapat, alam mo na pag nanasa na siya, di ba? O ano man yung mga issue natin or mga conflict natin na meron tayo inside, and the Lord knows, only the Lord knows, yung mga conflict na yon is dapat kapag labanan natin siya, huwag natin siyang i-retain dito. Kasi from here to heart, until ilakad mo siya. Di ba, una, nandito lang siya eh. Dapat hindi mo na nga siya iniisip eh, di ba? Or kunyari, may heartbroken ka, di ba? Kaya lang, gusto mo sana makamukot, kaya lang lagi mo tinitingnan picture niya, di ba? Di ba? Tama ba yun? Nakarelate ba kayo sa akin? Parang, alam mo na, parang gusto mo nang umiwas kasi siya yung minsan nagkakos din ng hurt or ng sin mo. Kaya lang, umaalis ka na and nagmumuni-muni ka pa doon, which is wrong, di ba? Namimiss mo pa. Namimiss mo pa, nagtitingin ka pa, di ba? Tapos nagpapatugtog ka pa ng Team song. ng team song. Ayoko na magbanggit ng love song kasi wala na akong alam na love song. Love hurts! Di ba? Luma. Parang 1970. Wala nakakaalam nito kasi luma. But yung nabigay ko. Di ba? Dapat, 80s na pa. Dapat ganun yung natin, na kapag meron na sa mind natin, sabi nga sa Biblia, we need to take captives. Diba? Yung mga thoughts na yun na dapat, alam mo nang nandun na, anong gagawin mo? Dapat hindi ka magsasettle in lang na nandyan ka na, magsasettle in ka lang na ganun lang yung problema, yung mga struggle mo. Tapos lalo ka pang lalo mo pang dun ka lang nag-stay. You did not do anything. Yung parang nagpaka-down ka lang, di ba? And the answer is, I think, the answer is the Word of God. Di ba? Kasi nandun naman lahat ng sagot sa Word of God. And ano yung mga dapat nating gawin, mga kapatid, para malabanan? Kasi, parang imposible, di ba? We always sin, di ba? Imposible in this flesh na hindi tayo magkasala. Diba? Laging, yung parang minsan parang ayaw mo magalit, mamaya nakita mo yung sarili mo, nagmumura ka na. Diba? Sa sobrang galit mo, diba? Yung natanggal na yun ni Lord eh. Natanggal mo na Lord yung magmumura ko before eh. Bakit? Biglang nagalit ako, grabe yung
Ipopost pa sa Facebook. Diba? At na-post mo pa sa Facebook kasi nga sabi ng Facebook, shout out, ano na kaya? Shout out your mind? O shout out something na gano'n. What's in your mind? Diba? Mga gano'n, diba? So, dapat, ito yung mga, walang alam talaga sa ano. So, ano yung mga dapat natin gawin when we have this kind of battle? Kasi, lahat tayo, wala ni isa sa atin mga kapatid na hindi dumadanas sa ganito. Na parang you want to change. Totally, Lord, parang gusto ko ng, di ba, minsan nga pag makarinig ka ng mga song or mga preaching na you were so blessed. Lord, gusto mo sumunod, di ba? Parang gusto mo talaga magbago for the Lord. And yet, yung moment lang na yon, doon ka lang na-bless. Pero in the second day, balik ka na naman, di ba? Parang wala na naman yung preaching na narinig mo, o yung word, o yung music, di ba? Kasi walang word na binabasa eh. So ano yung dapat natin gawin? Kanina nga, bumalik tayo yung kanina, sabi niya sa introduction ng reading ni Pablo, walang mabuti sa akin, sabi niya. Di ba very honest siya? Parang ganun din tayo, walang mabuti sa akin. And sabi niya na, makasalanan kong katawan, pagkatao. Diba? Na very honest siya sa Lord na, Lord, I'm talagang very sinful talaga ako na parang, in any moment, lagi ako magkakasala, Lord, pag malayo ako sa'yo. Kaya ito yung nagagawa ng bakit tayo we attend the church, we attend the services, we attend the prayer meetings, para malamanan, di ba, ng Word of God yung, itong malamanan. Kasi pag hindi, kasi yung, di ba, ang initial reaction natin, pag dumadanas tayo ng problema, ayoko muna umatin, sis. Kasi hahanapin ko sarili ko. Di ba gano'n? Bakit gano'n may emote pa? Wala. May emote pa talaga yun. May ano pa? Tama? Diba? Parang teleserye na eh. Parang naiiyak ka na doon kay sis habang nagsasabi siya sa'yo na, sis, kasi hanapin ko sarili ko. Sasagot na, saan mo siya hanapin? Tutulukan kita, diba? Saan mo nga ba pwedeng hanap? Hindi ka muna natin ng church, hindi ka muna natin ng prayer meeting, eh di lalo ka nang napalayo kay Lord. Diba? Lalo nang sinong lalapitan mo? Or hindi, gusto ko lang mag-isa, doon lang ako sa flat. Gusto ko lang ng moment, diba? Yung moment, gusto nila ng moment. Okay, sana if yung moment na ginagawa mo is you're soaking, you're praying, you're fasting. Oo, hindi searching talaga literal. Hanapin ko sarili ko, diba? So that, you need to be honest, or we need to be honest kay Lord na, Lord, wala akong lakas, wala akong kapangyarihan na makasunod sa'yo. I think almost every day, kaya kong magkasala kung wala tayo sa Lord. Amen? Sabi nga, tuwing nagkakasala tayo, di ba? Sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of all of our unrighteousness. Faithful and just ang Lord, di ba? If we just confess, kaya lang, when you confess it, mga kapatid, you make sure you just don't confess it. You need action. You need repentance. Diba? Na-confess mo nga kay Lord, kaya lang, wala ka namang action, diba? Kasi mahirap talagang kumilos lang sa sarili natin. Sa sarili nating lakas, mga kapatid. So, we need to be honest. Sabi nga sa Filipos 4:9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Yun yung reason why we need. Bakit kailangan natin i-push? May time na ayaw ko mag-church kasi I don't feel like it. Kasi may mga kasister ako na nakakainis, di ba? May mga ganon. I don't feel like going kasi, di ba, na-review kasi ako ng pastor ako, parang ayokong pumunta, di ba? Ayokong pumunta kasi nga, I need time. Yung parang,
nasabi yun ng kapatid ko minsan, yung gusto kong kapatid, sabi niya, ayoko muna umatinte kasi parang ito yung, which is alam ko kasi sabi niya na, parang pinipeke ko kasi yung sarili ko eh. Yung parang I'm just pushing myself na parang ayoko naman pero aattend ako. Anong gagawin mo? So, lalo mong kailangang sundin yung nararamdaman mo, which is wrong, di ba? Because sabi nga ng Biblia, a heart is deceitful. Yung puso natin, pwede tayong dalhin yan sa mga maling desisyon. We don't decide just because of the heart, di ba? Mga kapatid. Amen. So, amen. So, dapat lagi nating sinasagawa o binibigyan pansin yung mga naririnig natin. Hindi lang, yun yung madali dito sa church, di ba? It's easy to hear. Kaya lang, it's hard to act, di ba? Madali lang makinig pero mahirap naman kaya talagang sumunod. Sobrang hirap, mga kapatid. Then, ito pa yung number 1 is honesty, then pangalawa is humility. Amen. Humility dito is yung sabi niya is kawawa naman ako, sabi ni Pablo. Sa verse 24:18. Sabi niya, kawawa naman ako. Kawawa naman ako, sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Diba? Very humble siya, parang, Lord, kawawa ako, walang tutulong sa akin. Hindi ako kayang tulungan ni Sis Inda, hindi ako kayang tulungan ni Sis Chase. Walang pwedeng tumulong sa akin, diba? Parang, very humble siya na, Lord, wala akong magagawa sa lahat ng kahinaan ko, sa lahat ng mga kasalanan pwede kong magawa, possibly, every day. And Lord, kawawa ako, lalo, kapag pagpababayaan lang natin, na gano'n, kasi may time na, di ba, yung parang, you sin, alam mo nang mali, parang kaya lang nagiging normal na lang siya sa'yo, so wala na siyang, sabi nga na, pinapatigas na yung heart mo with that sin, and be careful na kapag wala ka nang naramdaman na dun sa heart mo na yung conviction, parang sin ka na lang na sin, parang wala nang effect sa heart mo. You need to be careful. You're a believer, tapos, di ba na, hindi mo na nararamdaman, parang hindi ka na convicted, okay lang, di ba? You need to ask, you need to repent immediately. And, may tatlong bagay lang na pwede kang gawin kapag you ask the Lord with your sin. Either you can deny it na kaya ko to, Lord. Kaya ko sariling lakas ko, di ba? You're just denying it. Or you can try to deal with, yung tinatry natin i-deal siya sa sarili natin. Yung parang nagtatry ka magbago. After 2-3 months, makikita mo sarili mo, bumalik ka ulit. Kasi you're doing it on your own best lang. Not with the Lord. Di ba? Or admit it and turn to God and Jesus Christ and find forgiveness and repent. Amen. Diba na, kasi may reason bakit nararamdaman mo yon. So you need an action para mabigyan siya ng solusyon, mga kapatid. Amen? Amen. So honesty, humility, and last, amen. Amen. Yes. Yes. Then yung kanina na humility, sabi niya na once we admit, di ba, na-admit na natin, na ipronta na ni Lord yung kasalanan mo dyan sa'yo, or minsan nga, na-expose siya ka, mga kapatid, di ba? Yung parang nailalabas siya ni Lord. Bakit siya nailalabas ni Lord? May times kasi, it's not just exposing na parang mapahila tayo. Hindi naman yun yung reason, mga kapatid. Ang reason doon is, baka nga you're praying to the Lord, you need to help me with this sin kasi hindi ko kaya. And the Lord suddenly did something na in-expose niya. Bakit? Yun pala yung sagot sa prayer mo. Kasi para makita mo. Kasi once na it's hidden, hindi siya magagamot di ba? Yung sin na yun. So sometimes
kailangan siya ma-expose. Kailangan, minsan nga, may naalala ko isang kapatiran, and nag-ask siya, sabi niya, Sis Nelly, may nasabihin ako. Sikreto. Eh tayo pa naman pag sikreto. Sabi sa akin, sikreto. Di ba? Ganun tayo. Ang ano ng Pilipino, di ba? Siyempre, hindi ko sasabihin pa nga na sikreto nga eh. Parang pili ko, hinihintay niyo eh. Sabi niya, Sis Nelly, may temptation ako. Sabi niya, ano? Ito, kasi yung babae na ganito, ganyan, o yung laki. O, syempre, dalawang sasabihin ko, parang hindi ko alam kung lalaki o babae, di ba? Mag-iingat ako. Di ba? Syempre, yung babae at lalaki, tinatemp ako na ano, na ganyan. O, ano mo? Eh, kasi nga yung mga pictures niya nasisend, yung ano, ganito, ganyan. Abay mo sa akin ang kwento yan. Ay, parang ano, damay ka pag nagawa ako ng kasalanan. Bakit kasi, ba't mo ako dinam? Sabi niya, hindi, yung, ang sa akin, parang una, parang chismisan lang dating, eh, di ba? Sis, hindi, gano'n, di ba? Pero may purpose pala, kasi sa kanya mismo nang galing na, brothers, sisters, o, di ba? Safe ulit. Brothers, sisters, na ano, o, brother, sister, na ang kailangan ko, prayer, para hindi ako, kasi malapit na ako eh, malapit ko nang puntahan, malapit ko nang, yung temptation na yon, malapit ko nang pasukin. Konti na lang. So, I need someone na nakakaalam nito para accountable ka din to pray for me. Parang, wow, ay, wow naman. Kapag kailangan, di ba? Which is true. So, kailangan talaga mga kapatid. You find someone na you trust. You find someone na alam mo, kadikit ni Lord, di ba? Don't find someone na yung sasabihin mo yung sikreto mo, tapos mamaya malaman mo, alam na ng buong ng buong Jerusalem, di ba? Di ba? You find someone na you can trust and who can pray for you. Yun yung reason, di ba? You need to find someone na magdadala sa'yo kay Lord. Amen? And sabi nga dito di ba, tinanong ni Pablo, kawawa naman ako, sino magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang sagot is Romans 7:25. Salamat sa Diyos, siya ang magliligtas sa akin sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, itong aking kalagayan. Amen? Na kailangan si Jesus pala, yung answer sa mga struggle natin, sa mga conflict natin, sa mga inner warfare natin na nararanasan natin na parang grabe yung bombard, nagbobomba na tayo sa sarili natin mga kasalanan, di ba? Yung parang pagod ka, hindi ko na alam paano i-handle, parang hindi ko na alam, either, yun nga, kaya which is normal na nararanasan natin, either lumalayo ka muna, ayaw muna makasama ang church people, di ba? Gusto mo mag-isa, or you accept it or you deal with it with the Word of God. Kaya make sure na kapag mag-share kayo ng mga struggle nyo sa buhay, make sure it's godly man, di ba? Kasi yun yung tutulong sa inyo eh. Don't share to someone na wala naman kayong makikita, kundi yung parang bibigyan ka lang or, okay lang yun sis, kasi okay lang yan, lahat naman gumagawa ng ganyan, di ba? Yung parang lalo ka pang kasi gawain niya, yung napagsumbungan mo, gawain din pala niya. So walang magdadala sa'yo, walang maghihila sa'yo, di ba? Hindi pwedeng akayin ng isang bulag ang isa pang bulag. Amen? Yes! Amen! Amen. So, ayun yung dapat natin gawin mga kapatid na yung honesty, yung humility, and complete dependence with the Lord. Amen. Dahil si Jesus nga yung answer ng 25 na we need give thanks to Jesus na siya lang ang answer sa lahat. Dahil sabi dito sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin nang higit pa sa ating makakaya.
Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ito. Yung nandun ka na, or either napasok mo naman na yung pagsubok, yung temptation na yon, nalugmo ka na nandun, the Lord will make a way. And ano yung way na gagawin ni Lord? Sabi niya dito, sa Psalms 119:11, ang salita niyo ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala. Yun yung way out mo, kapatid. Kaya dapat make sure na may word ka kasi bakit ganun? Sabi ni Lord, si Lord pa yung sinisisi natin na bakit ganun hindi ako makalabas? Kaya pala hindi ka makalabas, wala ka naman palang word, di ba? Sabi niya kasi dito, no, ang salita niyo ay iniingat ako sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Diba? Paano kung walang word of God? Paano kung walang Bible reading every day? Ang reading lang natin is just here. Diba? We need to discipline yung sarili natin. We need to discipline ourselves, mga kapatid, sa pagbabasa. At hindi madaling magbasa. Kasi nakakaantok, nakaka-bored, lalo na pag umpisa mo siya sa Old Testament, di ba na ito? Kaya lang, oo, kaya lang pag yung may ginagawa ka pag when you read it, parang dadalhin mo yung sarili mo dun sa kwento na yun, na parang ikaw yung nasa kwento na yun. Kaya lagi kang may excited, ano kaya yung nangyari kay David? O parang gano'n, di ba? Yung parang you make it movie, para ma-excite ka na basahin siya. And when you read, mga kapatid, you ask the Holy Spirit kasi it's not easy to understand the Bible. And you have your leaders, may mga leaders kayo sa grupo, meron kayong pastor, meron mga leaders, or meron kayong mga kapatiran na you think close with you na pwedeng mag-alalay sa inyo, di ba? Kasi sabi nga niya, gagawa siya ng paraan para makalabas ka dun sa napasok natin. Gagawa siya, tapat ang Diyos, di ba? Pag ang Diyos ang nagsabi na gagawa akong paraan, may paraan. Hindi, lahat may paraan ng Diyos. Yun nga, ang paraan niya is ang salita ng Diyos. Amen. So let's pray. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, Lord, God, for tonight, Panginoon. Patuloy, Lord, God, na Lord, samahan mo nga po kami, Panginoon, Lord, God, na hallelujah, Lord, God, na makakilala sa iyo araw-araw, Panginoon. And Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na supilin, Panginoon, ang aming makamundong katawan, Panginoon. Lord God, yung mga bagay, Panginoon, Lord God, na hindi namin mahakbang-hakbangan, Panginoon. O yung mga bagay man, Panginoon, Lord God, na nahakbangan namin. Pero Lord God, bumabalik at bumabalik kami. Lord, we need you, Lord God. Hallelujah, Lord God. Kailangan ka namin, Panginoon, Lord God. Without you, Lord God, hindi namin, Panginoon, Lord God, kakayanin, Panginoon, ang laban, Lord God, ng katawan na ito, Panginoon, Lord God. Lord, we ask you tonight, Panginoon, Lord God, whatever we heard, Panginoon, Lord God, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, Lord God, na madala, Panginoon, hallelujah, Lord God, into action, Panginoon. And Lord, hallelujah, Lord God, kung meron man, Panginoon, sa kapatiran tonight, Panginoon, Lord God, hallelujah, a believer man, Panginoon, o hindi pa, Panginoon, Lord God, nagkakaroon ng relasyon sa iyo tonight, Panginoon. Father, Lord God, hallelujah, Lord, you touch her right now, Panginoon, Lord God, ano man, Panginoon, Lord God, ano naman ang puso niya, Panginoon, Lord, it is you, only God, Father in heaven, Lord God, ang nakakaalam, Panginoon. Kung ano man, Lord God, ang laman ng puso niya, Panginoon, Lord God, hallelujah, Lord God. Kung ikaw nga to, kapatid, Panginoon, Lord, hallelujah, inaanyayahan ka ng banal na Espiritu Santo, hallelujah, Lord God, na tumalikod, Panginoon, Lord God, sa makamundong, Lord God, ng mga kasalanan, Panginoon, Lord God, na makakilala sa tunay na Diyos, Panginoon, Lord God, hallelujah, hallelujah, Lord, we thank you, Lord God, for this person tonight, Panginoon, Lord God, na gagamitin mo, Panginoon, tonight, Lord God, na makilala sa pangalan mo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord God, na maniniwala siya, Panginoon Jesus. Lord God, na ikaw ang Diyos ng buhay niya, Panginoon, Lord God, na napako ka, Panginoon, sa cross ng Kalbaryo, Panginoon. Hallelujah, na pinatawad mo na, Panginoon Jesus, Lord God, ang mga kasalanan namin, Panginoon, Amen. Lord God. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Lord God, by your blood, Panginoon. Hallelujah.
by faith, Lord God. Hallelujah, Lord God. By your grace, through faith, Panginoon, in Christ Jesus, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord God, ay pinatatawad mo na kami, Panginoon, sa mga kasalanan ito, Panginoon. And Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang may alam, Panginoon, kung ano man ang mga dalangin namin, Panginoon. And Lord, tulungan mo nga po kami na magbago for your glory alone, Panginoon. And Lord, maraming salamat for tonight, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga babaguhin mong buhay, Panginoon. At mga, Lord God, buhay Kristiyano namin, Panginoon, Lord God, na mahirap lakaran, Panginoon. But Lord, we go back to the cross. We go back to the blood of Jesus, Panginoon. Hallelujah, na mag-free, Lord God, sa aming mga kasalanan. Lord, we thank you and we glorify you. In Jesus' mighty name. Amen.